Ayan, nandito na naman tayo sa ating farm. Susunog kami ng damo. Kung nakikita nyo yung ating in-applyan ng ating tae ng kalabaw, effective mga ka-farmers yung ating ginawa. Hindi kinain ng kambing. Mayroon akong naabutan na kambing kanina, siguro mga 10 piraso. Yung kinakain nila yung bagong sibol na damo, excuse me. But yung ating tanim na nyog, yung Madre de Agua, is hindi ho kinain. So isa pong pamamaraan para maiwasan or hindi kainin yung ating mga tanim, lalo na yung ating mga Madre de Agua, dahil ginastusan ko talaga yan para itanim. Meron palang nagtatanong kung ilang ektarya yung ating lupa. Ayan mga ka-farmers, hindi ito maabot ng 1 ektarya. Pero kung nakikita nyo, malawak-lawak na rin yan, malaki na rin yan. Hanggang doon yan, oh. Hanggang doon. Hanggang doon sa likod ng kawayan yan. Meron tayong mga Jimelina dito. Gagamitin natin yan. Papa-chinso natin yan. Tapos gagamitin sa ating pabahay dito. Yan. Nakikita nyo yung mga puno ng nyog is nasa gilid lang. Yung saging nasa gilid lang. Kasi dito sa gitna tataniman ko ito ng coconut dwarf. Para maganda dito. At gagawin dito natin na pre-range ng ating mga alagang manok para maganda yung ating area. Kailangan planado para hindi tayo pa ulit-ulit. Kukuha kami ng dumi ng kalabaw kasi yun ang gagamitin natin, i-apply sa mga ibang tanim na hindi natin nalagyan ng unang araw. Para safe yung ating mga tanim, wala tayong pangamba. Yung kakainin lang ng mga kambing, yung mga bagong sibol na mga damo. Kasi napakahirap pag kinain ho yung ating mga tanim, naghirapan natin yan. Kuha muna kami ng dumi ng kalabaw. Yan. Tara. Oh, sarap ka. Yan yung ating dumi ng kalabaw na basa. Yan. Okay na yan. Ay, isa pa. Okay na yan, okay na yan. Marami-rami na yan. Sa mga nagtatanong naman, ano ba yung mas magandang gamitin? Mas maganda pagbasa. Kasi lalagyan natin yan ng tubig para maging parang putik. Ayan yung mga kambing, oh. Mga pasawa yan. Kambing. Marami yan. Huwag niyong kakainin yung aking tanim, ha. Yung damo lang yung kainin nyo. Grabe yan. Sumasalakay yan pag umaalis kami dito. Damihan mo. Puno. Punin mo. Lahat. Buhatin mo yung ano. Yan. Yan. Sa pagiging isang farmers, kailangan hindi ka maarte. Tama na. Okay. Ngayon, gawin mo. Haluin mo. Kuha ka ng ano, kuha ka ng panghalo. Ayun. Yan, oh. Yan. Meron tayong stick, nilagyan natin ng tila. Halo mo. Yan. Haluan mo, pay. Yung parang maging parang putik na. Sige, try mo. Huwag ka matakot. Yan. Sige, lagay mo lahat. Sa ilalim ang lagay para once na umulan, hindi siya mawawash out. Mas lagyan mo yung talbos kasi yun ang favorite ng kambing at kalabaw. Dito sa may puno, mayroon ditong bukot. Ang tawag dito bukot. Sa ibang lugar, ano? Lapinig. Ayan. Pero yung lapinig dito sa amin, yung mahaba, yung mga ganyan lang yung bahay. Ito, bukot, may bahay. Iwan ko kung anong tawag dyan sa inyo. Masakit din to pag nakagat. Yan, lapit ko sa inyo para makita nyo. Ayan. Makita nyo. Takbo. Baka mamaya tirahin na yung mukha ko. Bigla akong tumaba.
Tawag dyan sa amin bukot. Maliit pa yan, meron yan mga malalaki. Sakit yan pag nangangagat. Kung nahihirapan kayo sa mga talim nyo na kinakain ng kambing, ito lang yung solusyon. Sa ilalim, sa ibabaw. Sa ibabaw, walang problema yan. Mas maganda kung mayroong sa ilalim para pag umulan hindi natatanggal. Yan. Yan yung mga nilagyan natin kahapon. But doon sa may harang is mayroong pumasok na mga bata pa na kalabaw, dalawa. Pero walang kinain na nyog. Yung mga maliit na saging, okay. Ang kinain lang nila is yung damo na tumutubo. So effective itong ating in-apply mga ka-farmers. So ayun mga ka-farmers, sa susunod na araw, pag dumating na yung order ko na coconut dwarf na 100 piraso, kasi simulan na natin itanim diyan sa gitna hanggang dun yun. Kailangan talaga may tubig, kahit kuryente sa kanayan, solar, walang problema. Pero mas maganda pag meron tayong kuryente para makapaglagay tayo ng incubator at ano pa na mga aparatos na nangangailangan ng kuryente. Pero temporary, lalagay muna natin is solar. Tapos na kami maglagay. Ayan o. Magkatabi-tabi yan. Napakarami. Hanggang doon. Daming madra de agua. Ngayon lang yan na medyo mababa. Mga ganyan pa lang. Pero pag lumampas na yan ng tao, bilis lang yan tumubo. Wala na ho tayong pangamba na kainin pa ng kalabaw, kambing. Kasi napakabilis nitong dumami. Okay? So, ngayon na maliliit pa, kaya pang abutin ng mga kambing, inaalagaan natin. Pero once na maging mataas na yan, hindi na yan kayang abutin ng kambing. So, wala na tayong a-applyan. Ayan ang sinasabi ko sa pag-uumpisa. Marami talaga yung mga problema na kailangan natin solusyonan. Ito yung sinasabi ko mga kawayan. Napakaraming kawayan dito mga ka-farmers. Lalo na dun sa isang lupa ni Papa. Grabing kawayan, puro kawayan. Sa paggagawa ng kamalig or mga kulungan ng kambing, kulungan ng manok. Pagdating sa kawayan, wala ho tayong problemahin. Libre lahat. Yung mga poste lang yung kailangan, pako, yun ang gagastusin natin. At saka yung magtatrabaho. So, isi-share ko sa inyo magkano yung ating ginagastos sa bawat pagpapatrabaho natin dito. Ngayon, walang gastos kasi kasama ko lang yung kapatid ko. So, walang gastos yan. Yung in-apply natin ng tayo ng kalabaw, libre lang yan. Nakukuha sa gilid-gilid. Yung tubig, tubig ulan lang yan. Wala ho tayong gastos. Pagod lang. Sabi ko nga sa inyo, sipag at tiyaga lang ang kailangan para tayo ay makapagsimula sa farming natin. So, waray na ito nga ito eh. Uuwi muna kami dahil alas 12 na ng tanghali. Gugutom na kami. Visit lang ako dito dahil umaraw. Kanina medyo nag-action ng pag-ulan pero hindi tumuloy. Kaya ako nagpatuloy sa pag-a-apply ng dumi ng kalabaw dito sa ating mga tanim para pag umuwi ako sa bahay, kasi wala pa tayo ditong kamalig, ay wala tayong pangamba na kainin. Itong part mga ka-farmers, itong part na ito yung tataniman natin ng coconut dwarf. Tayo daan. Marami ako ditong tatanim. Almost isang hektarya na ito mga ka-farmers. 2,000 square meter na lang para maging isang hektarya na ito. So hindi naman ako nagmamadali na lumawak yung lupa ko. Yung inaano ko lang, yung kaya kong alagaan, kayang linisan. Mayroon lang tayong backyard para sa ating mga alaga. Kunwari dito na part, mayroon tayong alagang manok, alagang pabo. Doon sa gilid, sa likod, mayroon tayong mga native na baboy. At kung ano pa na pwede natin ilagay dito. So kailangan planado kung saan natin ilalagay yung bawat kulungan. Kunwari doon pahaba, mayroon tayong kambing. Pag ako'y mag-alaga ng kambing, ayaw ko ng pastol. Mas maganda kung
kulungan. Mas maganda yun para hindi tayo makaprowisyo ng ibang mga pananim ng katabi natin na lupa. Siyempre pinaghirapan din nila yan, so kailangan magintindihan ho tayo. So sana ganun din yung ating kapitbahay, intindihin din nila kung ano yung ginagawa natin dito na hindi kailangan ipakain ng kambing. Kasi kailangan yung mga farmers nagtutulungan, nag-iintindihan yan para wala ho tayo maging problema. So ayun lang mga ka-farmers, magandang araw at magandang buhay. Siyempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Yan ho ay napakalaking tulong po sa atin. Abangan nyo yung ating mga susunod na project dito sa ating munting farm. Yan yung ating lupa sa likod. Itong harapan na ito yung papunta sa kalsada. Kagandahan ito, napakalapit lang ito sa kalsada. Dito yung kapitbahay natin, yan yung kanilang mga pugad ng mga kanilang manok. Yung sila mga baka, daming baka nila. Marami ding kambing, iwan ko nasa na yung kambing. May ikot yun. Sa susunod, lalagay din tayo ng kambing, baka dyan sa ating backyard. Ngayon nagsisimula lang tayo para pag nilagyan na ng kamalig ay maayos na yung ating farm. Medyo maputik lang ngayon dahil tag-ulan, pero pag nag-tag-araw, susunod makakapasok yung truck doon. Pag bumili tayo ng buhangin at saka mga pang-construct sa ating pangbahay is kayang pumasok yung ating truck. Ngayon hindi pa dahil tag-ulan. Malapit lang ito mga ka-farmers, mga 100 meters papasok doon sa ating gagawing farm. Ayan, ito kalsada na yan. Nandoon yung ating lupa sa likod ng munting bahay kubo na yan. So, napakalapit lang. At saka meron naman tayong kapitbahay nandyan sa taas, 2 kapitbahay, so hindi masyadong nakakatakot na wala tayong kasama dito.